Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito ay medyo konektado po sa paparating na eleksyon. Dahil alam naman po natin na 1 week na lang at election na. So, marami ngayon ang mga magkakamag-anak, magkakaibigan, o magkakapitbahay ang hindi magkakasundo ngayon. Dahil nga sa mga ibang sinusuportahang politician. Ganon din tayo, no? So, parang nung 2022, naalala nyo po yung presidential election na kung saan ay iba-iba rin ng sinuportahan. Maraming mga magkakaibigan ang nag-aaway, magkakamag-anak na hindi nagkakasundo dahil sa kanilang ipinaglalaban. Paano nga ba may iwasan yung mga ganitong kaguluhan o away dahil lang sa politika? Siyempre, dapat po maging humble tayo, no? Huwag isang tabi yung mga kaibigan at kamag-anak. Sabi sa Roma, chapter 12, verse 18, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. So, malinaw po, no? Na para mas maganda kung wala tayong kaaway. Bagamat alam naman natin, pagdating ng eleksyon ay mainit talaga na pinag-uusapan po ang politika. Pero wag pong isang tabi yung pagiging makadugo nyo. Importante po yan, no? Yung pagiging magkaibigan nyo, importante yan. Dahil sabi nga ni Yorme, no? Alam nyo naman po na supporter tayo ni Yorme, pagdating ng election, ang mga politiko ay nagkaaway-away. Pero pagkatapos ng election, magkakabati na yan. Di ba? Totoo lang po. Pero, yung mga magkakapitbahay, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkaaway pa rin. Totoo pong nangyayari yan sa ating buhay. Siguro para mas maiwasan na rin, irespeto na lang natin sila. Hanggat mainit ang politika, hayaan lang po natin. No? Irespeto ang paniniwala niya sa paniniwala mo. Kung ikaw, i-share mo na lang. Kagayat natin, sinishare natin yung mga magandang ginawang kabutihan ni Yorme o yung mga resibo na. Parang ganun na lang po. No? Kumbaga, magdebate na lang kayo doon sa mga nagawa na lang. Mas maganda po yon at may pupunta. Pero siyempre, isang tabi po yung pagka-away-away. Di ba? So, kasi kung makipagkasundo ka na lang, mas maganda pa. Hayaan mo na lang siya. Kung talagang yun ang gusto niya, hindi mo naman yan mapipilit. Minsan, kanya-kanyang opinion naman talaga yan, di ba? Kung bakit po tayo sumusuporta sa isang politician, no? At siyempre, napaka-importante po, no, na ipagdasal natin yung mga sinusuportahan nating politician na sana nga, no, sa kabila ng hindi pagkakasundo, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang prinsipyo, ay manahig pa rin na yung nararapat o mabuting politician ang siyang mananalo. Para po sa kapakanan ng lahat, di ba? Kaya po talagang manindigan tayo sa mga mabubuting politician. Pero siyempre, huwag kalimutan po yung magmahal po, no? Importante yun. Yung relasyon natin sa ating mga kamag-anak at sa ating mga kaibigan. Kaya nga sa ating binasa, no, sa Roma, na hanggat maaari po ay mamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Hanggat maaari po, alam naman po natin, hindi maiiwasan. Pero kung kaya namang pigilan o kontrolan, yun na pong gawin natin. Lalo pa malapit na eleksyon at matatapos din yan pagkatapos po ng May 12. Kumbaga, mas bigyan po natin ng halaga, importansya, yung pagiging kamag-anak mo, magiging magkaibigan mo. Kasi yan, forever po yan. Ang election, they come and go lang po. No? After 3 years, election na naman. Yung pinaglaban mo, baka tapos na yung termino. Yung pinaglaban mo, baka natalo. O yung pinaglaban mo, baka magtuloy-tuloy. Ganun lang po. Huwag po nating masyadong dibdibin yung tila ba mapupunta na talaga sa away na. Yan po ang pinaka hindi magandang halimbawa. Kaya tayo, ang pinaglalaban natin, yung pinanindigan natin na makakatulong po talaga sa ating bayan.
sa ating bansa, no? Lalo na sa kanya-kanyang city o munisipalidad na ating pinaglalaban. Yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan na kahit na anumang mangyari, huwag kalimutan ang pagiging magkadugo, maging magkaibigan, at maging kapitbahay mo na binibigyan mo ng ulam pagka sobra-sobra ng ulam mo o may nangihingi sa'yo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa kalusugan at sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Lalo na po ang aming tita Mila na patuloy na nagre-recover. Ingatan niyo po, Lord. Ibalik ang kanyang kalakasan. Lalo na po ang kanyang asawang si Tito Rolly na laging gumagabay at sumusuporta sa aming tita. Yakapin niyo po sila, Lord, para lalong lumakas at lumalim pa ang pananampalataya. Alam naman po namin na hindi niyo sila pababayaan. At lahat po na may karamdaman sa oras na ito, Lord, ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak, lalo na ngayong papalapit na eleksyon. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, marespeto, mapagpasensya, at higit sa lahat ay mapagmahal sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, at mga kapatid. At ganoon din po sa mga sa financial load na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa kalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.